Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Cassandra Ong at Sheila Guo hawak na ng NBI matapos pabalikin mula Indonesia. Pag-cite in contempt kay Harry Roque sa Kamara, tinawag nitong isang demolition job. At dengue cases sa bansa tumaas ng 39%. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hawak na ng National Bureau of Investigation o NBI ang Lucky South 99 Incorporator na si Cassandra Ong at ang kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo. Kahapon nang pinabalik mula Indonesia patungong Maynila ang dalawa matapos maharang ng Indonesian Immigration Authorities ang balak na paglabas ng mga ito sa nasabing bansa. Pagkalapag pa lang ng NAIA, agad na inaresto ng otoridad ang dalawa. Ayon sa DOJ, inaresto si Sheila dahil sa paglabag sa Immigration Act, habang si Ong naman ay inaresto sa ilang krimen gaya ng obstruction of justice, violation ng Passport Act at criminal provision ng Immigration Act. Una nang kinwestiyon ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio ang basis ng pagkakaaresto sa kanyang kliyente. Maaari naman umanong maghain ng bail ang dalawa ayon sa DOJ. Nakikipagtulungan na rin ang kagawaran sa House of Representatives at Senado para matiyak na mananatili sa gobyerno ang kustodiya ni Ong. Isang demolition job. Ganito ituring ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga ibinabatong issue laban sa kanya. Ito ay matapos ipa-cite in contempt si Roque sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon dahil sa pagsisinungaling sa kanyang dahilan na nasa korte ito noong August 16 kaya hindi ito nakadalo sa hearing noong araw na iyon. Ani Roque, isang honest mistake lang ang hindi niya pagdalo at hindi siya nagsisinungaling sa rason sa pag-absent sa hearing. Iginiit din ni Roque na ikinulong siya sa Kamara para patahimikin bilang kritiko ng administrasyon at upang hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pagpapakita umano ito ng desperasyon ng Marcos administration para patumbahin siya, ngunit hindi umano ito magpapadala sa political pressure. Tumaas sa 39% ang kaso ng dengue sa bansa ayon sa pinakahuling pagtatala ng Department of Health o DOH. Sa kanilang datos mula January hanggang August 10 ngayong taon, umabot na sa kabuuang 150,354 dengue cases. Mas mataas kumpara sa 107,953 na naitala noong parehong mga buwan ng 2023. Mayroon namang 396 dengue deaths ang naitala ng DOH na mas mababa kumpara sa 421 noong 2023. Umangat din ang kaso sa halos lahat ng rehiyon sa bansa maliban sa Sorsogon, Zamboanga Peninsula at Bicol. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang DOH na maging maingat at sundin ang 4S strategy kontra dengue na nangangahulugang search and destroy mosquito breeding places, secure self-protection from mosquito bite, seek early consultation when signs and symptoms of dengue occur, at say yes to fogging. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.